Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Voters registration para sa BSKE, umarangkada na. Yan ang MBC TV Network News, ni Wina Pearl Hesoro. Umarangkada na ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections na itinakda ng Commission on Elections mula ngayong araw August 1 hanggang August 10, 2025. Sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinabi nito na 10 araw lamang ibinigay na registration period dahil sa kulang na panahon ng preparasyon matapos ang nakaraang eleksyon noong Mayo. Layunin ng registration na makasama sa listahan ng mga botante ang mga kabataang edad 15 hanggang 17 na maaaring bumoto para sa sangguniang kabataan. Kung sakali mang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa BSKE sa susunod na taon, tiniyak ng COMELEC na maaari pa nilang i-extend ang registration period para makapagparehistro pa ang mga kabataang hindi aabot sa itinakdang petsa. Kung sakali po na ito ay ma-reset, halimbawa ay sinasabi nila na November 2026, ay napakahaba po ng ating panahon ng registration. Kasi ang gagawin po natin after ng August 10, yung Agosto Agis, na matatapos ang registration natin, maaari buksan na po muli namin ang registration ngayong darating naman na October 3rd week. At pagkatapos hanggang mga July na po yan next year. Ganun po kahaba ang pwede maging registration natin. Sa kabila ng posibilidad ng pagkaurong ng halalan, tuloy-tuloy pa rin ang preparasyon ng COMELEC at nilinaw ni Attorney Garcia na hindi pa kalakihan ang nagagastos ng ahensya sa ngayon dahil nasa procurement stage pa lamang sila ng mga kagamitan. Ipinaliwanag rin niya na manual ang botohan para sa BSKE kung saan isusulat mismo na mga botante ang pangalan ng mga kandidatong kanilang nais ihalala. Taliwas ito sa automated system ng National at Bangsamoro Elections. Nanawagan ng COMELEC sa mga kabataan na huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makibahagi sa halalan at may pahayag ang kanilang boses sa pamamagitan ng pagboto. Hindi pa naman po ganun kalaki sapagkat ang ginagawa po ng COMELEC ngayon, tayo po ay tinatawag na nagpo-procure o ika nga bumibili na ng mga kagamitan at syempre alam niyo naman po Sir Joel, pagka po kayo nagkakaroon ng procurement, wala pa naman bayaran yan. May proseso pa yan and therefore wala pang delivery na ginagawa sa kasalukuyan. And so kung sakasakali man po na magkaroon ng formal na mga delivery ng mga kagamitan, ito naman po hindi masasayang sapagkat magagamit din natin sa susunod na taon kung sakali. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, oil price hike na aabot sa ₱1, asahan sa susunod na linggo. Inaasahang magpapatupad ng umentong ₱1 kada litro sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Inanunsyo ng Department of Energy kahapon, base sa 4-day trading data mula sa pandaigdigang merkado, posibleng magpatupad ng umentong ₱1.50 sa kada litro sa presyo ng gasolina. Sa diesel naman, inaasahan ang taas na ₱1 kada litro, habang 8 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Ang inaasahan na mangumento sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, ay ipapatupad lamang sa mga lugar na hindi nakasailalim sa state of calamity, kasunod ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat sa bansa sa mga nakalipas na linggo, habang ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity ay patuloy na ipapairal ang price freeze sa presyo ng langis. Ang pinal na presyuhan ng mga produktong petrolyo ay iaanunsyo sa araw ng Lunes, August 4, at ipapatupad naman sa araw ng Martes, August 5. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.